Tumilapon ang gulong na yan nang kumalas mula sa isang minivan sa Coronadal City. Umabot ang gulong sa kabilang lane. Nakapreno naman agad ang mga sasakyan sa paligid. Mabutit walang nadisgrasya sa nangyari. Paulit-ulit na paalala ng motoridad, tiyakin na nasa maayos sa kondisyon ng mga sasakyan bago bumiyahe. Ngayong National Day of Remembrance, nagpaalala ang mga biktima at survivor ng mga road crash na isaalang-alang ang kaligtasan sa kalsada. Sa La Union, nagimbal ang mga pasahero nang biglang matanggal ang kambyo ng isang bus sa gitna ng biyahe. Narito ang report. Natatanggal na ang kambyo ng bus na ito habang bumabiyahe papuntang Bawang, La Union. Kwento ng uploader, dahan-dahan namang itinabi ng driver ang bus at saka sila pinalipat sa iba pang bus. Laking pasasalamat ng uploader na nakauwi silang ligtas at nakaiwas sa aksidente. Lagit-laging paalala ng mga otoridad, tiyakin ang roadworthiness ng mga sasakyan para iwas aksidente. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority, mahigit 13,800 ang nasawi sa road accidents noong nakaraang taon. Higit na mas mataas kumpara sa naitala noong taong 2023. Ang mga biktima at survivors sa mga road crash, panay ang paalala sa road safety. Mula Quezon City Circle, nagmarcha sila patungong tanggapan ng LTO kung saan nag-alay sila ng kandila at misa para sa mga namatay sa road accidents. Remembering the past, kung ano yung kahalagahan ng nangyari, dapat matuto tayo doon. At the same time, sa pagpapahalaga na to na matuto tayo sa mga road crashes, this will ensure that we will safeguard our future in terms of road safety. Tumaas ang tensyon sa rally sa People Power Monument nang dumating ang isang grupo, bitbit ang mga banner na nananawagan ng pagbibitiw ni Pangulong Bongbong Marcos. Mula sa White Plains sa Quezon City, nakatutok live si Jonathan Anday. Jonathan. Ivan, yung grupo ni Ka Eric Celis na Marcos Alis Movement, yung dumating dito na may banner na BBM Resign. Ang sabi niya kanina, ayaw raw ito ng mga organizer dito sa rally na ito sa People Power Monument. Narito ang kanilang sagutan. Lahat tayo gusto natin bumaba si Marcos. Let's not prevent anyone from But if doing you that. will insist to take that... Hindi, wala. Sorry. Ang tanong namin, sir, ano ba yung dala nyo? May dala ba kayong placard? Marcos resign. Pagdating ng grupo nila Celis na nagmarcha galing daw sa EDSA Shrine, bumarikada ang QCPD para humarang at maiwasan ng gulo. Dahil sabi raw sa kanila ng organizer, hindi nito kagrupo sina Celis. Pero sabi ni Celis, inimbitahan sila rito ng isang dating kongresista. Nag-usap-usap ang mga organizer at grupo ni Celis at nagkasundo na papasukin na ang mga ito sa barikada at hayaan na ang mga placard na BBM Resign. Hanggang kanina ang alas 5 ng hapon, nasa 2,000 na at dumarami pa ang crowd estimate dito ng QCPD. Pero sabi ng organizer, inasahan nilang aabot sila ng 300,000. Ipinalabas sa rally ang video ni Zaldico na inaakusahan si Pangulong Marcos na nagsingit umano ng pondo sa 2025 national budget. Isa sa sumali sa rally rito ang grupo ng mga retired general sa pangunguna ni dating AFP Chief at Duterte Administration National Security Advisor Hermogenes Esperon. Galit daw ang mga kilala niyang retired general sa korupsyon ngayon sa bansa. Ang organizer ng rally na to ay ang UPI o United People's Initiative. Pero sabi ng Secretary General nilang si Ray Valeros, darating din daw ang mga miyembro ng PDP Laban, Juan Bangsamoro, mga religious group na KOJC o Kingdom of Jesus Christ, JIL o Jesus is Lord Church at Iglesia ni Cristo. Nangako ang UPI sa City Hall at pulis na walang seditious remarks o pag-uudyok ng pag-aklas sa gobyerno sa entablado nila. Sa isang pahayag, nanawagan ng UPI sa Pangulo na gumawa agad ng mga hakbang para maibalik nila ang kumpiyansa sa Office of the President. Masyado nilang seryoso at detalyado ang mga aligasyon para isantabi. Ang gusto nila isang buo, independent at transparent na investigasyon sa mga isiniwalat ni Ko. Dapat nilang iutos ng Pangulo ang paglabas ng lahat ng dokumento, pag-uusap at records kaugnay sa budget allocations, insertions at fund flows. At kung hindi raw ito matutugunan ng maayos sa loob ng makatuwirang panahon, dapat nilang mag-resign si Marcos. Wala nilang leader na dapat manatili sa pwesto kung nasira na ang tiwala ng publiko. Sabi ni Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro, matagal na nagtatrabaho ang Pangulo para maayos ang anyay kalat na iniwan ng nakaraan.
Ang mga nagnanais daw na mawala sa pwesto ang Pangulo ay mga taga-suportaan niya ng mga tinatamaan ng investigasyon. Abiso naman po sa mga motorista, sarado na po ngayon ang White Plains. Ang White Plains, ang EDSA naman po, kaninang hapon traffic pagbaba sa Ortigas flyover hanggang dito sa People Power Monument. Iban hanggang alas 10 ng gabi lang yung permit na nakuha ng organizer ng rally dito sa People Power Monument. Pero sabi nung Secretary General kaya na dun sa stage, dito na raw sila matutulog at magdamagan na raw nito. So, malalaman natin, alamin natin kung kukuha ba sila ng panibagong permit o kung paano yung mangyayari kung lalagpas sila doon sa 10 p.m. na deadline nakalagay sa permit. Yan muna ang latest mula rito sa People Power Monument. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Jonathan Andal. 30 na ang Sparkle. Naging memorable and meaningful ang pagdiriwang ng milestone na ito sa star-studded performances at pagpapakilala ng Kapuso online campaign against bullying. Narito ang aking chika. Hindi nabigo ang fans na nag-expect ng electrifying, funny, and heartwarming production numbers sa 30th anniversary celebration ng Sparkle kagabi. Pinainit ni Kapuso Dance Kings Rojun and Raver Cruz ang dance floor. Hindi rin nagpahuli si Kapuso heartthrob Miguel Tan Felix. Si Kapuso drama princess Barbie Fortesa nag-ala Taylor Swift sa kanyang prod number. Powerful naman ang song and dance performance ni Jillian Ward. Humataw rin sa dance floor ang mga new gen sangre. At ang Kapuso PBB Celebrity Collab Edition housemates. Laugh trip naman ang hatid ng Kapuso comedians headed by comedy concert queen Ay de las Alas at Bubay. Hindi rin nawala ang birit mula sa mga Kapuso singers na pinangunahan ni Asia's Limitless star Julian San Jose. And I am just so grateful for all the opportunities that they have guided me through. And also, syempre, malaki po ang pagpapasalamat ko sa Sparkle, sa GMA, and to everyone who is part of it, sa lahat. Parang reunion. Ang dami ko nakita sa backstage na hindi ko pa nakikita ng mga 1 year na. Kaya it's so nice to see them again. Siyempre for camaraderie na rin at para din i-celebrate yung wins ng bawat isa. And for everybody who supports the Sparkle artists. Naging daan din ito para literal silang mapalapit sa kanilang fans. Present din sa event sina GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Coson Valdez at Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo. Para maging mas makabuluhan ang Sparkle 30, nag-launch ang Sparkle ng Click Kindness Campaign na humugot daw ng inspirasyon sa namayapang status by Sparkle na si Eman Atienza. Matapos ang song number ni Asia's multimedia star Alden Richards, pinangunahan niya ang pag-introduce ng Kapuso campaign laban sa online bullying. Sparkle is very proud to present Click Kindness. This advocacy and this movement is headed on to spreading goodness, positivity, compassion, and kindness online. Nag-inspeksyon ang Independent Commission for Infrastructure o ICI at iba pang opisyal sa mga flood control projects sa Cebu na binaha ng Bagyong Tino. Nakatutok si Luan Mayrondina ng GMA Regional TV. Mahigit 2 linggo matapos maranasan ang malawakang baha sa iba't ibang lugar sa Cebu, nag-inspeksyon sa flood control projects sa mga binahang lugar ang ICI at mga opisyal sa DPWH. Una nilang sinuri ang flood control structures sa Barangay Tabok at Barangay Alang-Alang sa Mandaue City, kung saan makikita ang Butuanon River. Ang Butuanon River, na isang major waterway sa syudad, ang umapaw, pumasok at sumira sa daan-daang bahay sa lungsod. Nagpunta rin sila sa Barangay Tamiao sa bayan ng Compostela, kung saan mahigit 20 ang nasawi matapos rumagasa ang mataas na lebel ng baha. Sa lungsod ng Talisay naman, pinuntahan rin ng ICI ang Mananga River na umapaw rin ang tubig at nalubog ang maraming kabahayan at subdivisions. 7 ang naitalang namatay sa Talisay City.
Ayon kay Azurin, nakita nilang hindi sinunod ang master plan ng mga river basins sa buong bansa at mas nag-focus ang DPWH sa rebatement. Sinisiguro rin ng ICI na mapaayos agad ang mga nasirang flood control project at mapanagot ang nasa likod nito. Pag ibabangga mo yung ginawa nyo ng mga flood control dito versus yung ginawa nyo na sana na yung catch basin, doon sa ballpark na estimate ng ating regional director, aminado naman siya na mas nakatipid sana tayo kung inuna natin yung river basin. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Luan Merondina, nakatutok 24 oras. May bagong maghahatid ng panganib sa Encantadia at sa mga sangre. Ipinasilip sa bagong teaser si Gargan, played by Tom Rodriguez. Siya ang bathala ng kadiliman, kaguluhan at pagkawasak. Abangan ang paghahasik niya ng kadiliman gamit ang kapangyarihan ng itim na brilyante sa Encantadia Chronicles Sangre.